along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron po ulit tayong pagkakataon upang makapag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na meron kaming pagkakataong makinig ng inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang words of encouragement sa gabing ito na through our lesson, Panginoon, ay meron po kami mapulot na principles, Panginoon, at words of encouragement mula sa inyong salita. At kayo po ang gumabay sa amin habang kami nag-aaral. Pagpalain niyo po ito kahit po ang mga nakikinig, Panginoon. Patawad po sa pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ang ating text po ay dito po sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 7. Sabi po ng Bible, "Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the abundance of the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure." So, kahapon po pinag-aralan natin yung verse number 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, na sabi ng Panginoon kay Paul na hindi ko aalisin yung thorn in the flesh, but my grace is sufficient for thee. Sapat naman ang biyaya ko sa iyong thorn. Kaya ngayon po, ang ating pamagat po ng lesson natin is thorn in the flesh. Ano po? Ano po ba itong thorn in the flesh? Sabi nga ng mga Bible scholar, marahil ito ay sakit sa mata ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kung saan ay nahihirapan siya, nasasaktan siya, at he begged the Lord 3 times upang matanggal ito. Pero hindi tinanggal ng Panginoon nga, kundi sabi niya kay Paul, hindi ko tatanggalin dyan para ang kapangyarihan ko ay mag-rest sa'yo, and my grace is sufficient for thee. Ano po? So, thorn in the flesh. Una po sa lahat muna, pag-aralan po natin itong sabi ng Bible na I should be exalted above measure. Ang ibig sabihin po niyan is to raise oneself over, to become haughty. Ano po? So, iaangat niya yung kanyang sarili over somebody. So, in other words, ay magmamalaki. Ano po? Magmamataas at meron siyang ipinagmamalaki sa ibang tao. Oho. So, yan po ang sinabi niya dito. Baka kasi, sabi niya, unless, baka, mag-exalt ako. Oho. I exalted above measure. Maiangat ko yung sarili ko sa iba. Baka magmalaki ako. Sabi niya, through the abundance of revelation. Ang dami niyang revelation ni Apostol Pablo. Ano po? And ang daming ipinakita ang Diyos sa kanya na hindi nakita ng ibang apostol. At abundance po dyan is exceeding, far more, throwing beyond others. Yan ba namang revelation na yan kay Apostol Pablo? At saka bilang isang abogado, napakagaling yan. At marunong sa batas ng mga Hudyo. And pero, sabi niya, pagka inalis pa yung kanyang thorn in the flesh, ano po? Baka sabi niya, ma-erase ko yung sarili ko, lest I should exalt above measure. So sabi niya. So may pagkakataon po mga kapatid na sabi ko nga dyan, our abundance can make us proud. So maaring yung ating mga tinatangkilik, abundance na yan, intellect, and knowledge, at ari-arian, kayamanan, pwede po yan gawin po tayong proud. Ano po? So, kaya sabi niya, lest I be exalted above measure. So, tapos sabi po dito sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. So, through the abundance, yung mga abundance, I can make us proud, pero tandaan natin na pride goeth before
destruction. Bago po nagkaroon ng destruction, meron munang pride. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, okay, so kahit hindi na matanggal itong thorn in the flesh sa akin, basta ma-experience ko ang kapangyarihan ng Diyos na mag-rest sa akin at yung biyaya niya ay sapat, so okay na ako dito, sabi niya. Diba ni Apostol Pablo? So, and then, yung word po dyan na thorn, bodily annoyance or disability. Yan po ang ibig sabihin ng thorn. No po? Yung nag-a-annoy sa kanya, yung nagdi-distract, yung nagdi-disable sa kanya. Siyempre may sakit nga, tinik nga yan. Kaya ang tinik talagang, ginagawa kang disable or annoyance. Nakaka-irritate sa'yo yan. So, yung Buffett naman po dito is to strike with the fist or to destroy. So, yung messenger ni Satan ay i-destroy, i-strike with the fist. Kaya sabi ni Paul ay okay na yung nasa akin itong thorn of the flesh, at least nasa akin ka, Panginoon, ang biyaya mo. So, sabi ko po dyan, thorn in the flesh can humble us. So, yung thorn in the flesh na yan, yung tinik na yan, nagdi-disable sa atin, para tayo po ay manatiling humble. So, gusto po ng Diyos na wala po tayong ipagmamalaki. Gusto ng Diyos na mapagpakumbaba lang po tayo, kaya nandyan po yung thorn in the flesh, upang tayo po ay talagang sa Panginoon lamang aasa. So, sa kanyang biyaya lamang tayo mamumuhay. Kasi kung baka wala yung thorn of the flesh na yan, magmamataas siya dahil sa magaling nga siya, nasa kanya lahat, hindi niya na kailangan ng biyaya ng Diyos. Kaya nananatili po yung thorn in the flesh sa tao para po turuan tayo na tayo po lagi ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Araw-araw, pag may thorn in the flesh po tayo, araw-araw, makikita natin na, Panginoon, kailangan kita sa araw na ito. Diba? So, it will humble us. And then, thorn in the flesh, sabi ko po dyan, help us to depend on the grace of God alone. So, para po tayo ay magdepende lang sa Panginoon, sa biyaya niya sa araw-araw nating buhay. Sabi ko nga, baka pag nawala yung inalis ng Diyos yung thorn in the flesh ni Apostol Pablo, baka makalimutan niya at namamuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Paul, dyan lang yan, at upang ikaw ay gusto kong mag-depend ka lang sa akin sa araw-araw. And then, thorn in the flesh remind us that we need God daily. Kailangan po natin ng Panginoon araw-araw. Panghuli po, na principle of the day nating na makukuha, sabi ko po dito, thorn in the flesh might present, but God's grace is sufficient. Maaring nandyan lang yan, hindi iaalisin ng Panginoon, presente yan, may sakit, may kirot, may distraction, may disability, pero, presente man yan, thorn in the flesh might present, but God's grace is sufficient. Sufficiente naman po ang biyaya ng Diyos over the thorn in the flesh. And then, sabi ko po dito, pangalawa, thorn in the flesh is not a stumbling block, but stepping stone to know more about God. So, hindi dapat po yan maging stumbling block para tayo po ay lumayo sa Diyos, para mag-backslide, para takbuhan ang Panginoon at talikuran ang Diyos. Hindi po dapat. But stepping stone to know more about God. Pinapakilala po ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang abilidad, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya at habag pag nandyan po ang thorn in the flesh sa atin. Kaya, so, nandyan man yan, huwag dapat maging stumbling block yan, but stepping stone to know more about God. And then last po, thorn of the flesh or thorn in the flesh is not there to condemn you, but it's there to complete you. Napakaganda po, di ba? Thorn of the flesh is not there to condemn you, hindi dyan para kondenahin ka, but it's there to complete you. Para ikumpleto ka, para i-build ang buhay mo,
para ilapit ka sa Diyos, para patibayin ang testimony mo, para maging blessing, at testimony ng biyaya ng Diyos sa ibang tao, di ba? So kung naranasan mo yan, yung thorn in the flesh, nagkasakit ka, na ospital, na opera, at may trial sa buhay, hindi yan nandyan para kondinahin ka. Nandyan yan to complete you to see, so that the power of Christ may rest in you, so that God's sufficiency will be in you. And you will be a testimony someday somehow to other people na nandyan, I've been there. Yun nga sinasabi ni Pastor Sam lagi. I've been there at tunay ang Diyos. Sufficient ang Panginoon. Let's pray po. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay, Panginoon, na tunay nga that the thorn in the flesh is present to us, but God's sufficiency is in us. Kaya salamat, Panginoon, dahil nandiyan po kayo kasama namin. Kayo po ang patuloy na manguna at maitaas at mag-bless. Panatilihin niyo po kami po ay humble, Panginoon, upang ang inyong biyaya ay aming maranasan araw-araw. Wala po kami pwedeng ipagdependahan, kundi kayo, Panginoon, araw-araw. We cannot trust ourselves, we cannot live, we cannot be, hindi po kami pwedeng magpamataas, magmalaki, kundi, Panginoon, nakadepende lamang po kami sa inyo pong biyaya. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.